Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Get Fast, na ipinalabas taong 2024. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa isang miyembro ng mafia na nagngangalang Sly, habang nag-impake ng 2 bag na puno ng pera mula sa isang ilegal na transaksyon. Ang pera na nagkakahalaga ng halos $10 million ay dapat na maihatid kaagad sa mafia boss. Biglang napansin ni Sly ang isang kotse at isang maliit na eroplano na paparating. Napagtanto ang isang banta, sumigaw si Sly upang bigyan ng babala ang kanyang kasama sa loob ng tent na maghanda para sa isang pag-atake. Di nagtagal, sinimulan ni Sly ang pagpapaputok sa kotse, habang tina-target ng kanyang partner ang eroplano. Bagamat nagawa ni Sly na sirain ang kotse, ang driver nito na kilala bilang The Thief, ay nakaligtas. Katulad ng kotse, pinabagsak din ni Sly ang eroplano, ngunit ang piloto na isang matandang lalaki na nagngangalang Vic, ay lumabas na hindi nasaktan at sumugod patungo kay Sly. Napag-alaman na malapit na kaibigan ng The Thief si Vic, at ang layunin nila ay nakawin ang 2 bag ng pera na dala ni Sly. Walang pag-aalinlangan, naglunsad sila ng isang pag-atake. Sa panahon ng laban, matagumpay na napatay ni The Thief ang partner ni Sly. Napagtanto ang panganib, nagtangkang tumakas si Sly sa pamamagitan ng pagsakay sa isang helicopter, na pagmamay-ari ng kanyang mga tauhan. Sa una ay nag-alangan si The Thief na habulin siya, pinili sa halip na tingnan ang kaibigan na nasugatan mula sa putok ni Sly. Gayunpaman, iginiit ni Vic na pigilan si Sly sa pagtakas dala ang pera. Dahil sa pagganyak, hinabol ni The Thief si Sly at binaril ito sa binti, dahilan upang mawalan ito ng malay. Kinuha ni The Thief ang 2 bag, ngunit nakatagpo ng isang problema, nang ang isang bag ay naipit sa pinto ng helicopter, dahilan para makaladkad siya sa hangin. Habang nakabitin si The Thief mula sa helicopter, dumating ang mga reinforcement ni Sly. Agad nilang hinuli si Vic at isinakay sa isang kotse, at iniwan si Sly sa pag-aakalang patay na siya. Samantala, nagawang putulin ni The Thief ang strap na nakaipit sa bag, at bumagsak siya sa lupa. Mabuti na lang at mababa ang paglipad ng helicopter, kaya nakatakas si The Thief na may minor injuries. Sa huli, nagnakaw si The Thief ng isang container truck at umalis dala ang pera. Kinalaunan sa hapon, nagkamalay si Sly at tinanong ng 2 pulis tungkol sa nangyari. Ipinaliwanag ni Sly na may nagnakaw sa kanya ng halos $10 million na pag-aari ng kanyang amo. Nang marinig ang halaga, ang mga opisyal ay nagmungkahi ng isang deal, na tutulungan siyang i-track si The Thief at hatiin ang pera. Noong una ay tumanggi si Sly, dahil natatakot siya sa kanyang amo na isang kilalang walang awa na pinuno ng mafia. Gayunpaman, tiniyak ng mga opisyal kay Sly ang kanilang proteksyon, at atubili siyang sumang-ayon sa plano. Nang sumunod na araw, ang pinuno ng mafia na nagngangalang Noshi, ay nagalit nang malaman ang tungkol sa pagnanakaw. Ipinangako ni Noshi na i-deploy ang lahat ng kanyang puwersa para tugisin si The Thief, at maghatid ng malagim na parusa. Di nagtagal, nakipag-ugnayan ang kanyang pinagkakatiwalaang tenyente na si Cowboy, at iniulat ang paghuli kay Vic na kasabwat ni The Thief. Bilang resulta, inutusan ni Noshi si Cowboy na dalhin si Vic sa headquarters. Nang dumating si Cowboy, sinurpresa niya si Noshi sa pamamagitan ng pagdala ng 2 iba pa, na nahuling nagnakaw mula sa kanya. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Noshi si Cowboy na patayin ang 2 magnanakaw. Naubusan ng bala si Cowboy habang tina-target ang isa sa kanila, ngunit pumasok si Noshi at brutal na pinatay ang magnanakaw mismo. Nagpasya si Noshi na iwan si Vic para sa interogasyon, determinadong alamin ang mga detalye ng pagnanakaw. Natuklasan ni Noshi ang telepono ni Vic, na naglalaman ng palitan nila ng mensahe ni The Thief. Mabilis na kinuha ni Noshi ang larawan ni Vic at ipinadala ito kay The Thief, na sinamahan ng isang mensahe na ibalik ang 2 bag ng pera, kung nais nitong mabuhay si Vic. Gayunpaman, pagkatapos ipadala ang mensahe, inutusan ni Noshi si Cowboy na patayin pareho si Thief at Vic sa sandaling maibalik ang pera. Sa ibang lugar, makikitang tuwang-tuwa ang isang ice cream seller sa dami ng order na natanggap niya. Puno ng pananabik, pinaandar niya ang kanyang truck upang ihatid ang mga order. Samantala, nagpapahinga si The Thief sa isang hotel, at habang sinusuri ang kanyang telepono, binasa niya ang mensahe mula kay Noshi. Hindi nagtagal,
narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanyang silid, at biglang pumasok ang dalawang lalaki at inatake siya. Sa kabila ng biglaang pag-ataking ito, dinaig sila ni The Thief at tumakas sa ibabang palapag. Nang matanggal ang maskara sa kanyang mga umatake, napagtanto niya na sila ay mga tiwaling opisyal ng pulisya na dating nakipagtulungan kay Sly. Habang sinusubukang tumakas sa hotel, nabangga si The Thief ng truck ng ice cream seller. Sa desperasyon, tumalon si The Thief sa truck at inutusan ang ice cream seller na mabilis na magmaneho. Habang nagmamaneho, hiniling ng ice cream seller na may hika at madaling magpanik kay The Thief, na kunin ang kanyang gamot mula sa dashboard. Pagkatapos uminom ng gamot, bumuti ang pakiramdam ng ice cream seller, ngunit hiniling sa kanya ni The Thief na ihinto ang truck, at pagkatapos ay inutusan siya na lumabas. Ang ice cream seller ay sumunod sa kahilingan, ngunit nakiusap na wag mawala ang kanyang truck, dahil ito lamang ang kanyang sasakyan at mahalaga sa paghahatid ng mga order sa mga estudyante. Bago nila malutas ang sitwasyon, biglang sumulpot ang mga tiwaling opisyal at nagpaputok. Nang walang ibang pagpipilian, mabilis na inutusan ni The Thief ang ice cream seller pabalik sa truck at naganap ang isang habulan. Matapos ang isang magulong pagtugis, si The Thief at ang ice cream seller ay nahuli ng mga tiwaling opisyal. Maya-maya, dumating si Sly kasama ang isang gang. Habang hinarap ni Sly si The Thief, isinakay siya ng mga opisyal kasama ang ice cream seller sa isang kotse para ihatid sila palayo. Sa paglalakbay, isang babaeng opisyal na nagngangalang Ravi ang nagsimulang magtanong kay The Thief. Hiniling niyang malaman ang lokasyon ng dalawang bag ng pera na pag-aari ng kanyang mafia boss. Sa sandaling iyon, ipinangako niya na pakawalan sila pareho kung ibabalik ang pera. Pagkatapos ng ilang sandali, sumang-ayon si The Thief at nagsimulang magbigay ng direksyon kay Ravi. Pagdating nila sa tinukoy na lokasyon, binigyan ni Ravi ng mga tagubilin si Sly at ang kanyang gang. Binigyang diin niya na hindi dapat saktan si The Thief, dahil siya lang ang nakakaalam kung saan nakatago ang pera. Gayunpaman, walang pag-aalala si Ravi sa ice cream seller, na nagbigay ng pahintulot kay Sly na patayin siya. Nang marinig ito, naawa si The Thief sa ice cream seller, at nagbabala na kapag sinaktan ito ni Sly, hindi niya kailanman ipapakita ang lokasyon ng pera. Dahil dito, tinalikuran ni Sly ang kanyang planong patayin ang ice cream seller. Pagkatapos ay inutusan ni Ravi si The Thief na dalhin sila sa pinagtaguan ng pera, at dinala sila ni The Thief sa isang bakanteng bodega. Gayunpaman, lumabas na ang bodega ay hindi kung saan nakatago ang pera, sa halip ay isang lugar kung saan siya nag-imbak ng mga armas. Pagdating sa loob, mabilis na napalaya ni The Thief ang kanyang sarili at ang ice cream seller. Hinanda niya ang sarili upang labanan ang grupo ni Ravi, at sa gitna ng kaguluhan, pinasabog niya ang isang bomba na dati niyang itinanim. Itinuro niya sa ice cream seller na magtago sa isang dilaw na barn, habang haharapin niya si Sly at ang mga tauhan nito. Sa matinding labanan, na-corner si The Thief ni Sly at ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, biglang nagpakita ang ice cream seller ng hindi inaasahang katapangan, at tumulong sa pagsagip kay The Thief. Magkasama silang nakatakas papasok sa dilaw na barn, at natuklasan nila sa loob ang isang motorsiklo kaya ginamit ito upang tumakas sa lugar. Samantala, nagtamo ng matinding pinsala si Ravi mula sa mga guho na dulot ng pagsabog. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nakaligtas siya at ang kanyang koponan ay umalis sa lugar na lubhang magulo. Nang gabing iyon, si The Thief at ang ice cream seller ay nagpahinga sa isang open field, at nagpainit sa kanilang sarili sa tabi ng campfire. Sa panahon ng kanilang pag-uusap, tinanong ni The Thief ang pangalan ng ice cream seller, dahil hindi pa nila ipinakilala ang isa't isa. Sinabi ng ice cream seller na ang kanyang pangalan ay Tom, at tinanong si The Thief kung ano ang susunod na mangyayari, at kung bakit niya ninakaw ang pera ng mafia boss. Tiniyak ni The Thief na wag mag-alala si Tom, nangako na aalisin sila sa kanilang sitwasyon ngayon. Tungkol sa pagnanakaw, ipinaliwanag niya na si Noshi ang naging sanhi ng pagka-adik ng kanyang ama sa ilegal na droga, na sa huli ay humantong sa kanyang kamatayan mula sa labis na dosis. Sa pagnanakaw ng kanyang pera, umaasa si The Thief na maabala ang kanyang mga operasyon at maiwasan ang karagdagang pinsala. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si The Thief mula sa cowboy, ang kanang kamay ni Noshi. Tinanong ni Cowboy kung bakit hindi siya sumagot sa unang mensahe at tinanong kung wala na siyang pakialam kay Vic. Sumagot si The Thief na naging abala lang siya, at pagkatapos ay iminungkahi ni Cowboy ang isang palitan,
ang 2 bag ng pera kapalit sa buhay ni Vic. Napagtanto na ang buhay ni Vic ay nasa matinding panganib, sumang-ayon si The Thief sa deal, at ipinadala ni Cowboy ang lugar ng pagpupulong. Makalipas ang 2 oras, dinala niya si Tom sa storage site, kung saan niya itinago ang kanyang container truck. Pinasok nila ang isa sa mga containers, kung saan ang 2 bag ng pera ay ligtas na nakatago sa loob. Binigyan ni The Thief si Tom ng ilang pera, bilang bayad sa kanyang nasirang ice cream truck. Tumanggi si Tom dahil sa dami, ngunit iginiit ni The Thief na ang iba ay bilang isang gantimpala para sa kanyang tulong. Pagkatapos ay hinimok niya si Tom na umalis para sa kanyang kaligtasan, dahil kailangan niyang harapin si Noshi upang iligtas si Vic. Bago humiwalay, binigyan ni Tom si The Thief ng isang krus na kwintas, at sinabing ito ay nagdadala ng swerte. Nagpasalamat naman itong tinanggap ni The Thief at naghiwalay sila ng landas. Sa pagmamaneho ng container truck, dumating si The Thief sa meeting point, na nandoon na si Noshi kasama ang cowboy. Bago siya lumabas, pinaalalahanan ni Noshi si cowboy na patayin agad si The Thief, pagkatapos makuha ang pera. Hindi nagtagal, inilabas ng cowboy si Vic mula sa sasakyan, habang lumapit si The Thief dala ang 2 bag at hiniling na palayain si Vic. Nang marinig ito, tumawa ang cowboy at sumenya sa kanyang mga armadong tauhan na lumabas. Kahit napapaligiran, nananatiling kalmado si The Thief, at sinabing nakakaaliw ang pananambang. Sa sandaling iyon, 2 convoy ng mga sasakyan ang lumapit sa lokasyon. Tinanong ni The Thief kung tumawag ang cowboy para sa reinforcement, ngunit sumagot ito na wala siyang ideya kung sino sila. Ang convoy pala ay ang tiwaling opisyal na si Ravi, na dumating kasama si Sly at ang kanyang gang. Hawak nila si Tom bilang hostage, at hiniling kay The Thief na ibigay ang mga bag ng pera. Dahil sa pagtataksil ni Sly, si Noshi ay sumabog sa galit, pagkatapos ay hinarap ni Cowboy si Ravi at tinanong kung bakit gusto niya ang pera na nararapat na pag-aari ni Noshi. Malamig na sumagot si Ravi na lahat ay nangangailangan ng pera, at ito ang pinakamabilis na paraan upang yumaman. Galit na sinabi ni Noshi na hindi niya ibabahagi ang kanyang pera, at iminungkahi nilang ayusin ang alitan sa pamamagitan ng away. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, sumabad si The Thief at sinabing wala na siyang pakialam sa pera. Iginiit niya na dinala niya ang pera sa lokasyon, at bago magsimula ang laban ng mga grupo, dapat palayain sina Tom at Vic. Para masigurado na patas, itinapon ni The Thief ang isang bag ng pera sa grupo ni Ravi, at ang isa naman sa grupo ni Noshi. Pagkatapos ay umatras siya, sinabing maaari nilang lutasin ang usapin, ngunit hindi na siya makikialam pa. Sa huli, hiniling niyang palayain nila sina Tom at Vic, at pumayag si Ravi, ngunit tumanggi si Noshi. Sa hindi inaasahan, itinaas ni Tom ang kanyang inhaler, sumigaw at sinasabing ito ay isang detonator, para sa mga bomba na nakatanim sa lugar. Nagdulot ito ng pagkataranta sa mga puwersa ni Ravi at Noshi, sa kabila ng pagiging inhaler ng device. Nang maglaon, atubiling pumayag si Noshi na palayain si Vic, sa takot sa sinasabing mga bomba. Nang makalaya si Vic, mabilis siyang tinulungan ni The Thief at Tom sa container truck. Inutusan ni The Thief si Vic na magmaneho habang siya ay nanatili sa likod ng truck, naghahanda para sa kanyang susunod na aksyon. Nakabitin sa likod ng truck, si The Thief ay nagsiwalat ng isang tunay na bomb detonator. Tingid sa kaalaman ng iba, nagtanim siya ng pampasabog sa isa sa mga bag na ibinigay sa grupo ni Noshi, habang ang isa pang bag na puno ng pera ay nanatili sa lalagyan. Walang pag-alinlangan, inactivate ni The Thief ang bomba, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog. Ang kaguluhan ay naghiwalay sa mga puwersa ni Noshi, ang ilan ay hinahabol si The Thief, habang ang iba ay nakibahagi sa isang matinding labanan sa grupo ni Ravi. Dinaig ng puwersa ni Noshi ang koponan ni Ravi, at naiwan lamang sina Ravi at Sly. Gayunpaman, nakipagsanib puwersa si Sly sa cowboy, upang nakawin ang natitirang bag ng pera sa container truck. Sa sumunod na habulan, gumamit pa ng bomba si The Thief, para pabagalin ang mga humahabol sa kanya. Nakipagsapalaran siya sa pamamagitan ng pagsakay sa isang motorsiklo, para mabawi ang bag ng pera na unang ibinigay kay Noshi. Samantala, na-corner ni Noshi at ng kanyang mga nakaligtas na tropa si Ravi sa kanyang sasakyan, naghahanda na patayin siya. Gayunpaman, nalipat ang kanilang atensyon nang mapansin si The Thief na kinuha ang bag ng pera. Nang samantalahin ang pagkakataon, nakatakas si Ravi at sumama sa pagtugis kay The Thief. Galit na galit,
Inutusan ni Noshi ang kanyang mga tauhan na habulin si The Thief, habang plano niyang sumunod sa isang helicopter. Ilang sandali pa, nagpumiglas sina Vic at Tom, habang patuloy na pinaputukan ng mga puwersa ni Noshi ang kanilang truck. Biglang bumalik si The Thief at binaril ang mga sumalakay at pinatigil ang kanilang mga sasakyan. Matapos man-neutralize ang banta, umakyat siya sa container para tulungan sina Vic at Tom. Gayunpaman, kailangan niyang harapin ang cowboy at si Sly, na lumalapit sa kanila. Kasabay nito, naabutan ni Ravi si cowboy at pinatay si Sly. Maya-maya pa, dumating si Noshi sakay ng kanyang helicopter, at nagpaulan ng putok sa lahat. Ang kanyang mga pag-atake ay naging sanhi ng mga sasakyan na lumihis sa kalsada at mag-crash, kabilang ang kanyang sariling helicopter. Makalipas ang 30 minuto, nagkamalay si Vic at sinubukang gisingin si Tom. Biglang sumulpot si cowboy at binaril si Vic sa dibdib. Nang marinig ang putok ng baril, nagising si Tom na nabigla nang makita si cowboy na nakatutok ang baril sa kanya. Habang naghahanda si cowboy na patayin si Tom, dumating si The Thief at binaril si cowboy at nailigtas si Tom. Nawasak sa pagkamatay ni Vic, hiniling ni The Thief kay Tom na manatili sa kanyang katawan at huwag siyang iwan. Samantala, nilapitan ni The Thief si Ravi, na mahinang nakahiga at hawak-hawak ang isa sa mga bag ng pera. Sa malapit, si Noshi na buhay pa ay itinutok ang kanyang baril kay The Thief, ngunit bago pa niya ito barilin, inunahan na siya ni Ravi. Sa kanyang mga sandali ng kamatayan, nakiusap si Ravi kay The Thief na hayaan siyang kunin ang pera, ipinaliwanag na kailangan niya ito para sa operasyon ng kanser sa utak ng kanyang anak. Dahil sa kanyang desperasyon, pinayagan siya ni The Thief na kunin ang pera. Sa huling eksena ng pelikula, makikita si The Thief at si Tom na inilibing si Vic sa isang mapayapang lokasyon, at nagpasalamat siya kay Tom sa kanyang tulong. Bilang tugon, ngumiti si Tom at sinabing wala siyang pakialam, dahil ito ang pinakamakahulugang karanasan sa kanyang buhay. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.